Ito na po ang Honda GX35 na in-order ko po sa Shopee sa halagang 2,742. Napakagandang umandar at sobrang tahimik. So legit to, legit. So yun mga kagulay, at ngayon nga mga kagulay ay darating nga pala yung aking in-order na grass cutter sa Shopee. So ayan po mga kagulay, bala ko talaga dito, ibibideo ko siya hanggang sa makuha ko sa rider, pero hindi na nga po ako nakapaghanda. At yun na lang, buti na lang meron akong CCTV na nakalagay sa harap ng aming bahay, at ito na lang ang aking kinuhang video para po mapakita sa inyo na talagang safe na safe dumating yung parcel na aking in-order sa Shopee. So yun nga, shoutout nga pala kay paring Menard. So yan po yung nagdala ng items para po may-deliver po sa bahay. So mamaya pala mga kagulay, ilalagay ko sa comment section yung shop na aking inorderan. So syempre, habang binubuksan ko tong mga items o yung grass cutter, ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung bakit 2,742 pesos ko lang po nabili itong grass cutter. So ito po yung aking pinaka-resibo ng aking grass cutter. So dito nga mga kagulay, makikita nyo yung talagang presyo niya ay 3,399. So ngayon po sa merchandise total, subtotal niya ay yan po ang talagang presyo ng grass cutter. Siyempre meron din po itong product protection para po maiwasan yung mga matapunan ng tubig o mabagsak. So naglagay tayo niyan para safe dumating yung ating order na grass cutter. So siyempre yung shipping fee niya ay 435. So ngayon po ay meron po akong voucher na ginamit. So naka-menos po ako dito ng 1,211. So kaya po naging presyo na lang po nito ay 2,742. So yun po ang naging presyo nitong grass cutter to. So sobrang saya ko din dahil nakuha ko siya ng ganung presyo. So ilalagay ko na lang din po yung link na aking pinag-order nito para po sa mga gusto pong mag-order makabili din po kayo. At siguradong malaking tulong po ito sa mga katulad ko nagbubukid din. So katulad niyan, tulad ng dati kong sinabi na dito sa lugar namin na merong ginagawa solar power plant. So naubos halos yung mga lalaki na dati namin nakakasama sa gagayak ng aming mga gulayan. So at ako lang, kahit ako lang mag-isa ay kaya ko ng ikutan yung aking gulayan. So yun, balik tayo dito sa ating parcel na aking binubuksan. At ito nga mga kagulay, pagkabukas ko ng kahon, ang unang tumambad niya pala ay itong kanyang blade. So ito po yung kanyang talim na kasama. At sumunod nga mga kagulay itong kanyang makina na GX35 na Honda. So makikita nyo safe na safe naman siyang dumating. At makikita nyo na wala naman siyang basag sa kanyang mga cover. At makikita nyo talagang sinecure nila na hindi ito magkakaroon ng problema. So makikita nyo rin dito, ito yung kanyang throttle kung tawagin. So dito po yung ilalagay yung silinyador. Tapos ito po yung cover. At ito yung elbow. Ayan po yung ilalagay sa dulo niya. So ayan po yung kanyang lining. At ito po yung kanyang tanse sa nylon. At ayan po yung belt niya. Tapos ito naman mga kagulay yung kanyang extension o dugtungan na ilalagay natin sa gitna. At syempre ito yung mga accessories niyang kasama, yung mga llave, mga tools. Ayan, so start ko na po siyang buuin para makita po natin kung gaano nga ba ka-quality itong ating na-order sa halaga 2,742 na Honda GX35 na grass cutter. At ito na nga mga kagulay yung GX35 na Honda na grass cutter. So medyo natagalan tayo sa pagbuo. At pinanood ko pa siya kung paano siyang buuin sa YouTube. Ayan, so sa mga merong mga katanungan nga dito sa grass cutter, marami pong tutorial dyan kung paano pong gamitin, paano po yung ating pag-maintenance para po malaman natin at hindi po magka-problema pagka ginagamit na po natin. So siyempre pagka bago po yung ating grass cutter, check po agad natin yung langis kasi tinatanggal po nila yan at hindi po nilalagyan pagka ito po ay ibabiyahe. Dito nga mga kagulay, agad-agad na nga akong bumili ng langis na 2040 at yung ating gasolina na unleaded. So kinargahan ko muna siya ng gasolina at syempre dinagyan ko lang po siya ng halos kalahating litro. Tapos yung kanyang langis po, meron po akong tip sa inyo kung paano maglagay ng langis. Sa paglalagay ka ng langis mga kagulay,
dapat yung langis po ay sakto lang po doon sa thread ng kanyang cap. So meron po siyang thread na makikita sa loob. So wag nyo po siyang sobrahan o wag nyo pong punuin isa langis itong ating grass cutter or yung mga makina katulad din ng mga power spray na ating ginagamit. So saktong-sakto lang po ito dapat sa may guhit niya o sa thread ng kanyang takip para po hindi siya umusok. So ngayon ito na nga mga kagulay, start ko na, try ko na nga itong ating aking nabiling grass cutter sa Shopee. So makikita nyo, dalawang hatak ko lang, umandar agad siya. So ayun, tatry ko na po siya dito. So makikita nyo nga na wala akong suot ng mga glasses o sambra, panjama. So trying lang naman to at saglit ko lang naman siyang gagamitin. So sa actual na paggamit nga nito mga kagulay at lalo sa mga bukid na, kailangan po natin magsuot ng mga salamin, sambra o takip sa muka, tsaka panjama or bota. So ayun nga, makikita nyo mga kagulay, tatry ko na nga po dito sa may likod ng aming bahay, dito sa may okrahan. So meron kasing tanim na okra dito sa tito ko po. So dito natin itatry itong grass cutter na aking nabili. So makikita nyo na napakaganda ng kanyang andar at wala siyang palyam man lang. So wala pa po akong binago dyan sa kanyang karburador. So yung iba kasi hindi pa tinotono. So ito po ay nakatono na po. So makikita nyo kapag pinaandar ko ay napakabilis mong paandarin. So wala pa po akong pinipihit dyan. So makikita nyo yung ginamit ko ang kanyang talim ay ito mga pong tanse na nylon. So ito po yung ginagamit kalimitan sa mga gitna ng mga gulayan para kung sakaling humampas sa puno ay hindi po mapuputol yung mismong gulay natin. So makikita nyo nga na halapyaw lang naman yung aking ginagawa at iningatan ko din na mayroong matamaan na bato kasi ala akong suot na salamin. So halapyaw lang siya pero makikita nyo yung damo nyan mga magugulang na po yan na nabugbog lang po sa pag-i-spray ng pamatay damo. So dito ko na nga siya tinry sa siling sultan namin para matesting din kung okay din ba siyang gamitin. So ayan mga kagulay, sa mga gustong bumili, mag-check out na po kayo. At kung meron po kayong mga Shopee account, nilagay ko po sa comment box yung link ng shop na aking pinagbilan.